Tinawag po ng legal counsel ni Senator Bato de la Rosa na isang opinyon lamang ang posisyon ng Office of the Solicitor General o OSG sa petisyon na isinampan nito sa Korte Suprema kaugnay ng ICC warrant laban sa senador. Narito ang balita ni Hannah Jane Sancho. Umarangkada ang palitan ng mga legal na argumento kaugnay ng petisyon ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema na naglalayong payagan ang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa upang humarap sa International Criminal Court o ICC. Matapos tawagin ng OSG si de la Rosa na isang fugitive from justice o takas sa batas. Agad naman tumugon ang legal counsel ng senador na si Attorney Jimmy Bondoc. Bago ang payag ng kampo de la Rosa, nanindigan muna ang palasyo sa posisyon ng OSG at sinabing malinaw ang mensahe ito sa publiko. Kita-kita po natin kung ano mismo ang binanggit ng OSG. Nabanggit na sa ngayon ay tinuturing na isang pugante itong si Senator Bato de la Rosa. So napakalaking mensahe po ito nang ibig sabihin tayo pong lahat ay dapat naging mapanuri kung ano dapat ang ipatupad na batas at kung sino ba dapat din ang makita natin na nagtotolerate sa paggawa ng hindi maganda, paggawa ng labag sa batas. Samantala ayon naman kay Bondoc, trabaho ng OSG ang maghain ng kanilang komento at kontrahin ang panig ng kampo ni De La Rosa. Ngunit binigyan diin ito na ang posisyon ng OSG ay hindi pa panghuling pagkapasya ng batas kundi isa lamang umanong opinyon. Iginit din ni Bondoc na ang pangunahing argumento ng kanilang panig ay mali umano ang legal na batayan ng OSG dahil mas nakatuon ito sa emosyon imbes na sa mga usaping legal. Binigyan diin din ng abogado ng kanilang pinaglalaban ay ang konstitusyon na nagsisiguro umano na ang mga mamamayan ay protektado laban sa mga politikal na motibong pag-aresto. Tinukoy rin ni Bondoc ang mga Senate journals sa pagpasa ng Republic Act 9851 o ang batas ukol sa mga krimen laban sa international humanitarian law. Ayon sa kanya, malinaw umano sa mga talakayan sa Senado na lokal na mga hukuman ang dapat may jurisdiksyon sa mga nasabing kaso. Sa kasalukuyan nakatuon ang atensyon ng publiko sa magiging pasya ng Korte Suprema kaugnay ng mga petisyon ni Senator Bato de la Rosa habang patuloy namang nagbabanggaan ang magkabilang panig sa legal na interpretasyon ng batas, konstitusyon at jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. Samantala, nakapagsumiti na ng reply sa Supreme Court ang kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa para sa hiling na temporary restraining order laban sa ICC warrant of arrest. Narito ang balita ni Aaron Rojas. Muling dumulog sa Korte Suprema ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa upang humiling ng agarang TRO laban sa anumang hakbang ng gobyerno kaugnay ng pagpapatupad ng ICC warrant. Ayon sa kanilang motion, walang kapangyarihan ang executive branch na basta pairalin sa bansa ang isang foreign arrest process nang walang pahintulot ng mga korte sa Pilipinas. Git ng kampo ni De La Rosa, umatras ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019 kaya't questionable kung maari pang magpatupad ng warrant ang ICC sa bansa. Anya hindi maaring isantabi ang constitutional rights at judicial process dahil lamang sa international pressure. Binanggit din sa petisyon ang naging tensyon sa Senado noong May 11 matapos magtungo roon ang mga tauhan ng NBI kaugnay ng ICC warrant laban kay De La Rosa. Ayon pa sa kampo ng senador, malinaw umano itong indikasyon na may immediate threat ng pag-aresto kaya kinakailangan ng maglabas ng TRO ang Korte Suprema. Kinesyon din ng kampo ni De La Rosa ang umano'y pagpapakita ni dating Senador Antonio Trillanes IV ng kopya ng ICC warrant sa media. Ayon sa dokumento, hindi raw sapat ang isang leaked o unofficial copy upang magsilbing legal na pasihan ng pag-aresto. Isa rin sa sentrong argumento ng kampo ni De La Rosa, ang Republic Act 9851. Ayon sa kanila, ginawa ang batas upang litisin ang mga korte ng Pilipinas ang war crimes at crimes against humanity at hindi para otomatikong isuko ang mga Pilipino sa ICC. Habang hinihintay ang desisyon ng Korte Suprema sa hinihiling na TRO, patuloy namang umiinit ang debate kaugnay ng international accountability at soberanya ng Pilipinas. Sa ngayon, wala pang inilalabas na bagong pahayag ang Malacanang at Department of Justice kaugnay sa hirit na TRO ng kampo ni Senator De La Rosa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SM9 News. Nanindigan ng Malacanang na walang kinalaman ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa naganap na pagpapalit ng liderato sa Senado sa gitna ng nalalapit na o sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Narito report.
Itinuturing ng Malacanang na internal na usapin ng Senado ang naganap na pagbabago sa liderato na mataas sa kapulungan sa gitna ng mga spekulasyon kaugnay ng nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang tugon ng palasyo matapos tanungin kung ano ang reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagkapalit ng mga opisyal sa Senado habang papalapit ang pagdinig sa impeachment case. Ang papapalit ng liderato sa Senado ay kanila po yung aktibidad. So wala naman pong kinalaman ng Pangulo kung magpapalit sila ng liderato o hindi. So sa kanila po yan. Nasa Senado po yan. Samantala, tinanong din ang palasyo kung naniniwala ito na mananatiling kapani-paniwala ang Senado bilang impeachment court sa kabila ng mga isyong kinakaharap ng ilang senador. Ayon kay Palace Officer Undersecretary Claire Castro, nasa mga senator judges ang pananagutan sa taong bayan dahil sila ay inihalal ng publiko. Hindi natin mabibigyan ng anumang paghuhusga sa ngayon. Ang mga magiging senator judges, nasa kanila po yan. Tandaan lamang po nila na sila ay halal ng bayan. Nung sila ay nangangampanya, nangako sila na sila ay magsisilbi para sa taong bayan, hindi para sa iisang tao lamang. At yun nga lamang po, wag sila magsilbi, katulad ng sinabi natin, na maging daan para sa pagtakas ng dapat na managot. Sa kasalukuyan, nakatutok ang publiko sa mga susunod na pagkilos ng Senado habang kapalapit ang inaasahang paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng mga pagbabago sa loob ng Senado, umaasa ang publiko na mananatiling malaya, makatarungan at nakasandig sa konstitusyon ang nalalapit na impeachment proceedings. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. At kasunod naman po ng pagbabago ng liderato ng Senado, inilatag na rin ang bagong mga committee chairmanships at iba pang reorganisasyon sa mataas na kapulungan. Narito ang balita. Inanunsyo na ng Senado ang mga bagong chairperson ng piling permanenteng komite kasunod ng pagbabago sa liderato ng mataas na kapulungan sa ilalim ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa plenary session nitong May 18, inihayag ni Acting Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva ang mga bagong committee assignments bilang bahagi ng reorganisasyon sa Senado. Kabilang sa mga binago ang chairmanship ng ilang komite na dating hawak ng mga senador na kabilang na ngayon sa minority bloc. Inalis si Senator Bam Aquino bilang chairperson ng Committee on Basic Education na ngayon ay pamumunuan na ni Senator Loren Legarda. Patuloy ding hahawakan ni Senator Loren Legarda ang Committee on Culture and the Arts. Napunta naman kay Senator Rodante Marcoleta ang Committee on Public Services ng dating pinamumunuan ni Senator Raffy Tulfo. Habang si Senator Jingo Estrada na ang bagong chairperson ng Committee on Games and Amusements kapalit ni Senator Erwin Tulfo. Si Senator Jingo Estrada rin ang mamumuno sa Committee on National Defense and Security. Nanatili namang chairperson si Senator Pia Cayetano sa Committee on Ways and Means, Energy and Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking. Tinanggal si Senator Risa Ontiveros bilang chairperson ng Committee on Health at ibinalik ito kay Senator Bongo, habang mananatili naman si Senator Ontiveros sa Sports Committee. Si Senator Joel Villanueva naman ay mananatiling chairperson ng Committee on Higher Technical and Vocational Education. Nanatili rin si Senator Robin Padilla sa Committees on Public Information and Mass Media at Cultural Communities and Muslims Affairs. Samantala, kinukonsidera pa ng Senado sina Senator Pia Cayetano at Senator Rodante Marcoleta bilang posibleng pumalit kay Senator Ping Lacson sa pamumuno ng Blue Ribbon Committee. Nanumpa na rin si Jose Luis Montales bilang bagong Senate Secretary kasabay ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Papalitan niya ang nagbitiw na si Mark Leandro Mendoza. Nagsumite na ng courtesy resignation si Mendoza noong nakaraang Martes at nilinaw na wala umano itong kinalaman sa nangyaring gulo sa Senado. Nagsilbi din si Montales bilang Secretary General ng Kamara noong panahon ni Senate President Alan Peter Cayetano bilang House Speaker. Naging City Administrator din ng Taguig City si Montales. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Prince Tripoli, SMN News.